presyo po ng luya, nakakaluya. 350 pesos kada kilo sa merkado ngayon. Wow! Kaya tingin po ng ilang grupo, posibleng may nananabotahe at nag-hoard para sumipa ang presyo nito sa mga pamilihan. Bawal yan. Nasa linya ngayon si Senador Francis Tol Tolentino. Senador Tolentino, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Opo, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, Senador, this is Aljo Bendijo. Oho. Aljo, kumusta? Opo, presyo ng luya sir, nakakaluya daw ito sa taas. Ayun, Ano reaksyon alam mo, ninyo? araw-araw binabantayan ko rin yan. Opo. Meron tayong 190, meron 200. Ngayon, kung totoo, nag-300 na, ibang usapan na yan. So, ang inaalam natin, yung hoarding yan, Hoarding. kasi ang luya kailangan natin sa sabaw. Aha. Ang luya kailangan natin sa isda. Yes. Ang luya kahit sa karne, sinasama minsan yan. So, may mga kausap kami noon sa Nueva Ecija na sisira daw yan pag talagang tag-ulan. Kasi nakababad sa, root crop yan, nakababad sa ilalim. Pero ngayon, di naman tag-ulan na basang-basa ang natin para tumaas. So, siguro ngayon, nilalabas yung mga nakatago. May hoarding. Nilalabas yung mga nakatago na galing China. Yung malalaki kasi daw yung galing China eh. Oho. Yung malalapad sila na makakapal na luya. Yung maliliit talagang yung masasarap. Ito yung sa atin na pangsalabat pa yon. So, talaga nakakagulat, sir, kung bakit nangyayari ito. Okay. Baka mamaya niya may hoarding na yan. Sinasabotahe na. Oo. Meron po. Meron Kasi talaga. araw-araw may nagre-report din sa akin sa palengke. Opo. Pati kamatis kanina tumaas. Magkano ho? Magkano kayo tinaas ng Compared last week, malaki rin ang jump ng kamatis. Hindi dapat Pero si luya talagang Grabe ano? hindi bumababa ng 190 dati si luya. Mababa na yon. Ngayon talaga kung nag-300, ibang usapan na yan. Akala ko ba meron ng mga cold storage facilities, ang DA. Dapat inspeksyonin yan ng DA sana. Oo. Ayun na nga pero hindi natin alam kung sa DA ang problema, baka sa customs na. Sa customs. Ganun ba? Hindi pa rin maiwasan sir, no? Mga ganitong klaseng mga modus, ika nga. Baka lang, hindi ko naman sinasabi talaga merong ginagawang kalokohan dyan sa customs po. So, yun na lang po. Maraming salamat po, Senador. Kasama niyo kami sa paglalabas ng sama ng loob tungkol dito. Opo. Ano pong plano niyo po dyan sa Senado naman para maaksyonan ito? Ito alam ko babalik sa amin ng Department of Agriculture, Secretary Laura. Alam ko naman kumikilos siya sa mga ganyan. Pero malalim-lalim po ito. Sa budget hearing po siguro mabubuksan ko dito kasi nakatutok po ako sa dalawang bagay, sa luya at saka sa presyo ng isda. Okay. Yung isda naman sa tamban, yung ginagawang sardinas. Okay. Ano po ang update po doon? Ay yung sardinas kasi nangako sa akin last year na sila ay gagawa ng aquaculture, fingerling. Ang nangyari, hindi ata natapos, parang feasibility study pa. Uy. Ay sabi ko, yung feasibility study, hindi naman pwedeng ipakain yon. Ano nga? Ang usapan, gagawa sila ng aquaculture gaya ng ginagawa sa Bangos. Kasi may mga close season tayo sa Zamboanga Peninsula. Pag close season, talagang wala mahuling tamban. Yung tamban ang ginagawang sardinas. Opo. Pag nag-close season naman, yun yung kailangan ng ating mga kababayan, lalo ng DSW Calamidad, yun ang pinanimigay, sardinas. Tapos, So, yun ang problema pa rin natin hanggang ngayon. So, pakikipag-usap ko sa DA, kasama ko na yung luya. Okay. Sige po. Dapat bang pondohan yan? May pondo ho yun. Yung sa aquaculture, pinondohan yun last year. Nagtataka ako bakit ngayon yung pondo ay ginamit lang sa feasibility study. Nako. Pinondohan po yan. At nangako po sila sa akin na may po-produce na aquaculture. Doon ba yan Kahit sa Zamboanga yung mga aquaculture yan? Kilala yan doon eh. Pati na sa Soksal din, meron din. Opo. Ganito po kasi ang sinasabi nila, yung bangus natin sa na dinadala sa Dagupan, galing po yan sa aquaculture ng Iloilo. Opo.
yung fingerlings. So, sabi nila dahil tubig, alat daw itong tamban, mahirap-hirap. Pero nagagawa naman po sa ibang bansa yan. Meron Hindi na yan. kailangan na mag-invento uli, maggumawa uli ng feasibility study. I-check So nyo kung po yan. pelagic species yan, may pag-aaral na yan. Okay. Babalidate na lang po yan. So, isasabay ko na po yung usapin tungkol sa luya. Kasabay po yan. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tol. Maraming salamat po, Okay. sir. Si Opo. Senador Francis Tolentino. Ayan ha. Carosendo So ng Sinag. Magandang umaga. Opo, Carosendo, magandang umaga. Mayroon bang nang-hoard talaga ng luya ngayon? Dahil pumalo na ito ng napakataas na presyo kada kilo. Yeah, monitor natin. Pero Yan. ang farm gate price kasi sa Tugigaraw is 120 pesos. 120. Ang talagang peak ng harvest is between November, December. Okay. So sa ngayon, ang price dun sa farm gate umaabot ng 120 pesos. Okay lang ba ito? 120? Bakit ito binebenta ito sa palengke ng 300 plus? Yeah, 250 yata to 300? Kaya 50? sinecheck natin dun sa Ba yan? sa mga cold storage Oh. kung may dumating and bakit may nag-hoard ba or anything para malaman natin kung may problema. Siguro within this coming week malalaman natin yung mga inventory para at least alam natin kung may nag-hoard. Oh, kasi meron daw metrikong toneladang luyang dumating from China. 4,500. Yan sabi ng DA. Oh. Kung merong Yes, oo. galing China, dapat mura yan. Yes, oo. Mura yan. So, Oo nga. dapat hindi sumipa ng ganun. Kaya dapat ma-check yung hoarding side kung may nag-hoard sa mga luya na ito. Okay, panawagan nyo na lang po. Kasendo, go ahead. Yeah, dapat ma-check yung mga cold storage para at Mm. least malaman kung may nag-hoard, no? Dahil kung makita natin maski yung farm gate price, hindi naman ganun kataas Opo. ang sipa. So, dapat ma-monitor mabuti baka may nagsasamantala. Okay, thank you po, Kasendo So, Chairman ng Sinag. Maraming salamat.